Great Stories presents Perfect Stranger by Greta's Bird. Chapter 1. Na makita ng HR personnel na nangangasiwa sa interview si Sheila, bigla itong natigilan. Nakita pa ng dalaga na mabilis siyang pinasadahan ng tingin at parang nag-aatubili na pinapasok siya sa waiting area. Alam na niya kung bakit. Obviously, nakita nito na dinaya niya ang isa sa mga pinaka-importanteng requirements ng trabaho, ang edad. Para kasi ma-shortlist sa posisyong Executive Secretary ng CEO ng San Diego Conglomerate, kailangang ang aplikante nagkakaedad ng 45 anyos pataas at may asawa. She is neither of the two, but she's desperately in need of a job at alam niyang kung pagbabasihan ng kanyang work experience at edukasyon, mayroon siyang ibubuga. Kaya bahala na si Batman. Pangangatawanan niya ang ginawa. Siguro naman, ma-appreciate ni Mr. San Diego ang determinasyon niya. Nang ginahala ni Sheila ang paningin sa paligid, nakita nga niya na halos lahat ng naghihintay ay mukhang matrona. Ang iba ay parang lolang-lola na. Pasok pa kaya sila sa age limit? Ang alam niya, hanggang edad sa 60 lang ang dapat nagtatrabaho. Si Sheila Mariano, tawag ng HR personnel. Magtaas ng kamay ng dalaga sabay tayo. Sinukbit niya sa balikat ang dalang shoulder bag at dalidaling sinundan ng babae. Medyo nangangatog ang kanyang tuhod sa kaba. Nakakalula naman kasi ang ambience ng silid. Waiting area pa lang, parang lobby na ng isang 5-star hotel. Nakakapanliit tuloy. Sir Magnus, nandito na po ang susunod na aplikante. Narinig niyang sabi ng kasama sa nakatalikod na mama. Nakaupo ito sa ibabaw ng steel desk habang nakikipag-usap sa kung sino man sa kabilang linya ng telepono. Likod pa lang, mukhang nakakayanig na. Napansin agad ni Sheila na malapad ang balikat ng lalaki at base sa boses habang pinapakinggan niya ang pagkikipag-usap nito sa telepono, mukhang hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa. Kung siya ay 25 na, malamang na mas matanda lang ito sa kanya ng kung ilang taon. Hindi naman siguro ito mamamahala ng ganoon kalaking conglomerate kung mas bata pa ito sa 25. Hindi ka agad ang paalam sa kausap ang lalaki para hindi niya narinig ang HR personnel. Lalo tuloy kinabahan ng dalaga. The longer she waits, the more nervous she becomes. Kahit malakas ang aircon ng silid, pinagpapawisan siya. Para malibang kahit paano, inikot na lang niya ng tingin na buong silid. Grabe, ang laki. Mas malaki pa yata ang floor area kaysa bahay namin sa probinsya. Naisip ni Sheila. May nakita siyang painting na amor solo sa dingding. Hindi man siya art enthusiast, alam niyang nagkakalaga iyon ng kung ilang libong dolyar. Dahil abala sa kamamasid sa paligid, hindi na malayan ni Sheila na tapos na pala sa pakikipag-usap sa telepono ang lalaki at ngayon nakaharap na sa kanila ng taga-HR. Hindi tuloy niya nakita ang biglang pagkunot ng noon nito at ang pagrehistro ng iritasyon sa mukha. Kung hindi pa siya kinalabit ng taga-HR, ay hindi sana niya nalaman na handa na siyang interviewin ng CEO. Ay, sorry po, kagad niyang nasabi sabay harap sa lalaki. Lalo siyang ninervyos nang makita kung gaano kagwapo at kakisig ang kanyang kaharap. Para siyang nakikipagtitigan sa isang Hollywood actor. Hindi lang ito gwapo, mayroon itong kakaibang dating. Marahil iyon ay dahil sa taas ng posisyong hinahawakan. Nakadagdag na naman ang pogi points sa mga lalaki ang ganoong klaseng posisyon. Paglingon ni Sheila, wala na siyang kasama. Iniwan na siya nito sa silid. Hindi pa rin siya kinakausap ni Mr. San Diego. Nakasandal lamang ito sa desk niya habang pinapasadahan ang kanyang resume. Hindi nga siya pinaupo. Hinayaan lang siya nakatayo sa gitna ng silid. Nag-aalangan naman siyang maupo dahil baka hindi nito magustuhan. Pero sobrang nang nangangalay ang mga bintig niya. At dahil sa pangangatog ay tila bigla yung nanghina. Kaya kahit hindi pa siya pinapaupo, dahan-dahan siyang umatras sa nag-iisang upuan sa gitna ng silid. Paglapat ng puwet niya sa leather chair, dumagundong ang boses ng lalaki. Did I tell you to sit? Nagitla sa narinig ang dalaga. Bigla siyang tumayo agad. Nahulog pa ang hawak-hawak niyang folders sa kabiglaanan. Nagkalat tuloy ang spare resume niya at cover letter sa sahig. Nagkumahog siya sa pagpulot nun, tumayo ulit na matuwid. Her heart is in her throat now. Any moment ay sasabog ito sa tindi ng nerbiyos. Hindi pa rin sila nagsisimula. May balak yata ang damuhong patayin siya sa paghihintay. Makaraan ng ilang sandali, basta nilang hinagis ng lalaki ang folder
na naglalaman ng kanyang resume at cover letter, saka umikot ito sa desk at naupo sa kanyang executive chair. Natakot sa nakita si Sheila. Nagdadalawang isip siya kung dadamputin ba yun o hayaan na lang. Sa tindi ng kaba, hindi siya nakakilos. Napatingin siya sa nagkalat na papel sa sahig at sa lalaking responsable doon. Na magtama ang kanilang paningin, nakita niya ang bagsik sa mga mata nito. Hindi man nagsasalita, alam niya ang galit at alam niya kung bakit. Hindi nito nagustuhan ang ginawa niya. Sir, the reason why nautol niya ang wika, hindi malaman kung paano magsisimula. Do you really think you can get away with this? Malamig na tanong nito. Napayuko ang dalaga. Kung tutuusin, kasalanan naman niya talaga. Nang nagsusumite siya ng application form online at tinanong siya bago niya ipasa kung nasatisfy niya ang dalawang basic requirements before applying, kinlik niya pareho ang boxes ng at least 45 years old at married. I just clicked on those boxes because I couldn't get anywhere if I don't. But I've read the qualifications and I know I am qualified for the position. Sagot niya sa nervyos na boses. Yeah, without those two you cannot get anywhere, sigaw ng lalaki. May emphasis sa anywhere. Alam mo naman pala ba't nagsayang ka pa ng oras para pumunta dito at sayangin ng oras ko? Sir, nagbabaka sakali lang po kasi po, out! Buyaw sa kanya ng lalaki, tinuro pa nito ang pintuan. Hindi siya pinatapos sa pagsasalita. Nagitla na naman ang dalaga, pero hindi kaagad siya nakakilos. Parang hindi siya makapaniwala na babasusin siya ng ganoon nang tinaguri ang CEO ko man din. Sinubukan niyang magpakatatag, nangatiwitan pa siyang talaga. Sir, hindi niyo ba muna ako susubukan? Hindi ba kayo naiintriga kung bakit ko po ginawa ito? This simply shows I'm determined to get the job. I have determination and perseverance. Hindi po ba plus factor yan sa isang trabaho? Ms. Mariano, much as I appreciate determination and perseverance, I give more value to honesty and integrity. The mere fact that you submitted wrong information about yourself just to get this interview speaks a lot about your character. I hate dishonest people. So before I call the guards to escort you out, go. Magundong sa buong silid ang boses ng lalaki. Hindi siya agad kumilos, mayon ito at biniyawan siya ulit ng out! Sabay pindot sa buzzer sa tabi niya. Mayaman na pa, lumitaw ulit ang taga-HR at sinamahan ng dalaga palabas. Gustong uyak ni Sheila sa pagkapahiya, disappointment at galit. Alam niya hindi naman maganda ang ginawa niya pero rason ba yun para tatuhin siyang parang basahan? It doesn't speak well of the man's character as well. CEO pa man ding naturingan, wala siyang kasing bastos. Pasensya ka na kay Sir Magnus, malumanin na wika ng babae. May bad experience ang kasi siya sa mga batang-batang sekretarya. Most of them fell hopelessly in love with him but they focus more on seducing him than on their actual job. Isa pa nga nagtangka magpakamatay ng tanggihan ni Sir Magnus, kaya hindi mo masisisi ang tao. Hindi naman lahat ng babae attracted sa kanya. Hindi porke nagkukumahog ang ibang babae sa kanya. Lahat na lang gano'n na. Kung binigyan niya ako ng pagkakataon, rest assured, wala akong gagawin gano'n. Hindi ko siya type. Tsaka mayroon na akong mga anak, bakit pa ako papatol sa kanya? Nangangailangan lang po talaga ako ng trabaho. Patingin sa kanyang babae na parang hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung saan ito mas nabigla. Sa sinabi niya hindi siya attracted kay Mr. San Diego o sa sinabi niya mayroon siya mga anak. That's right, ma'am. Hindi ko po type ang amo mo. Iimpan Sheila. Napangiti ang babae. You're the first to say that. Tumawa ito ng bagya. Sabi mo, may mga anak ka na. So you're married? Ilang taon ka na ba? I'm 25. Sagot naman agad ang dalaga. Hindi niya sinagot pa ang isang tanong nito. She was hoping na hindi na nito mapansin. 25? I actually thought you were just 20 or 21. You look a lot younger for your age. Ilan na palang anak mo? Dalawa po. Twins po kasi sila. Magpo 4 years old na po sila sa susunod na buwan. At kinder na sa susunod na pasukan, Claudine sabi. Really? You're lucky. Twins agad. Identical ba o fraternal? Identical po, lalaki. Tumakbo agad ang kambal para salubungin siya. Pinupog siya naman ito ng halik. Imbes na mainit ang ulo dahil walang nangyari sa lakad niya, natawa siya sa mga ito. Kahit pa paano ay naibsan ang frustration niya. You didn't get a job, did you?
Tanong ng kaibigang si Naomi na makitang malungkot siya. Ito ang pinabantay niya sa dalawang bata nang umalis siya for the interview kanina. Umiling siya at binagsak ang dalang shoulder bag sa sofa. Pasalampak siyang naupo roon, kinandong ang dalawang anak. Why don't you try to make peace with your parents? Kaysa naman mag-isa kang nagdinusad dito sa Maynila. Mas mabuti siguro umuwi ka na sa inyo. Matagal na yun eh. Malamang nakamove on na sila. Matatanggap ka na nilang muli. Don't know my father. Kasing tigas ang bakal ang puso noon. Si mamang siguro okay pa. Alam kong kung mother ko lang ang masusunod, matagal na niya ako pinauwi sa amin. Pero takot din kay papang eh. Inon din ang ate Myra ko. Kaya for sure, hindi rin sila gagawin isang bagay na ikagagalit ng father ko. Who knows? Kapag nakita nila ang dalawang cute na ito, for sure magbabago ang isipan nila. At kinurot pa ni Naomi ang pisngi ng dalawang bulilit. Napasigaw ng aray ng dalawa. Nampas pa ang kita ng Naomi nila. Umiling ulit si Sheila. Hindi ganun si Papang. Malinaw ang sinabi niya sa akin noon. Hanggat wala akong ipipresentang tatay ng mga anak ko, hindi ako makakalapit sa amin. Sinisisi niya ako sa pagkatalo niya ng nakaraang eleksyon ng mga mayor. Ako raw ang dahilan kung bakit nawalan siya ng political career. Grabe naman yung papang mo, sa'yo pa talaga sinising lahat. Bakit hindi niyo basisihin ang kanyang sarili? Sino ba namang politiko na may tamang pag-iisip ang magkalakas loob na banggain ang mga San Diego na siyang number 1 benefactor ng mga politicians sa Benguet? Hindi na kasi alam kung sino dapat panigan eh. Alam mo naman yon, basta sa ngalan prinsipyo, lahat ay gagawin. Well, hindi nga siya tatagal sa politika kung ganon. Nagkibit-balikat na ng si Sheila, ayaw na niyang pag-usapan pa ang papang niya. Isa pa yun sa nagpapahirap sa kanyang kalooban. Ano na kayo ang gagawin mo? Paano na kayo ng mga bata? Hanggang katapusan na ng buwan ang palugi sa inyo na may-ari nitong apartment. Nag-aalala lang sabi ni Naomi. Kung pupwede na lang kayo sa amin, hindi ka naman problema. Dahil alam mo namang masikip na sa bahay dahil ang dalawa kong kapatid na may asawa hindi rin bumukod. Don't worry, I'll find a way, sagot niya sa mahinang tinig. Pilit pinapatatag ang sarili. Niyakap niya ang dalawang bulilit na noong mga panahon yun ay abala sa paghati-hati ng pasalubong niyang donuts. Walang kamuang-muwang sa bigat ng pinapasan niyang problema. Kung nagustuhan niyo po ito, like and subscribe. Pagpatuloy po natin ito sa susunod. Maraming salamat!